Ano ba itong suot mo? Mukha kang katulong na naligaw sa palasyo. Isang malaking kahihiyan ang pagpapakita mo rito, Marisol. Umalis ka na, bago pa kita tuluyang itakwil sa harap ng lahat. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim na humiwa sa mahahalagang sandali ng gabing iyon. Sa gitna ng nagniningning na chandelier ng Marangyang Hotel Ballroom, nakatayo si Marisol habang mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon ng regalo. Ang kahon na yon ay naglalaman ng isang vest na siya mismo ang nagtahi. Bawat hibla ng tela ay hinaluan niya ng panalangin at pagmamahal para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng tusok ng karayom, mga sakripisyong tiniis niya para lamang mabigyan ng espesyal na regalo ang asawang si Constantino. Ngunit sa halip na yakap, ang malamig na titig ng asawa ang sumalubong sa kanya. Hindi pa nakontento si Constantino. Sa isang mapang-uyam na ngisi, itinaas niya ang kanyang baso ng mamahaling wine at tila walang anumang itinapon ang laman nito sa suot na damit ni Marisol. Ang mapulang likido ay dahan-dahang kumapit sa murang tela ng kanyang bestida, tila isang sariwang sugat na kumakalat sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ay mabigat, kasing bigat ng kanyang pusong, unti-unting nadudurog sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga panauhin. Walang tunog ang kanyang pagiyak, tanging ang mabilis na pagtaas-baba lamang ng kanyang balikat ang nagpapakita ng unos sa loob ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, isang estranghero ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang kulay kape na sobre bago ito mabilis na nawala sa crowd. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol nang buksan niya ito. Sa loob ay mga larawang kinuha noong madaling araw ding iyon. Doon ay kitang-kita si Constantino, nakangiti habang nilalagdaan ng mga dokumento para ibenta ang huling piraso ng lupang iniwan ng yumaong ama ni Marisol. Ang lupang yon, ang tanging alaala ng kanyang pagkabata, ang lupang ipinangako ni Constantino na proprotektahan niya habang buhay. Habang si Marisol ay nakaluhod sa simbahan para ipagdasal ang kalusugan at tagumpay ng kanyang asawa, ang asawa naman niya ay abala sa pagbebenta ng kanyang dangal at pamana. Ang init ng wine sa kanyang damit ay napalitan ng nanunuot na lamig sa kanyang mga buto. Tumingin si Marisol kay Constantino na ngayon ay malayo na at masayang nakikipagtawanan sa magandang abogadang si Isabela. Ang bawat halakhak nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng pasensya at pagsasakripisyo ay gumuho sa isang kisap mata. Ang lalamunan niya ay tuyot. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit nanatili siyang nakatayo, isang rebulto ng pait at pighati sa gitna ng karangyaan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buo ay sinuklian ng kataksilang walang hanggan? Sapat na ba ang 10 taon ng aking buhay para lamang maging isang mantsa na kailangang burahin sa iyong marangal na pangalan? Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, Hija. Masyado nang magulo ang isip mo para intindihin pa ang mga bagay na hindi naman para sa'yo. Ang kailangan mo ngayon ay pahinga. Hindi ang mga kung ano-anong haka-haka na lalo lang magpapalala sa kalagayan mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malambot na unan na dahan-dahang itinatambal sa mukha ni Marisol para hindi ito makahinga. Nakaupo si Marisol sa gilid ng kanilang malaking kama, suot pa rin ang bestidang may mantsa ng alak na ngayon ay nanunuyo na at tila naging malagkit na balat na nagpapaalala sa kanyang kahihiyan. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang biyenan, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin ng silid na dulot ng aircon. Dahan-dahang hinawakan ni Doña Consuelo ang kamay ni Marisol. Isang haplos na dapat sana ay nagbibigay ng kalinga. Ngunit para kay Marisol, ito ay parang mga galamay na humihigpit ang kapit. Ipinaalala ng matanda kung paano nila binuksan ang pinto ng kanilang tahanan
para sa isang ulilang gaya niya kung paanong ang apelyidong dala niya ngayon ay isang utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Sinabi nito na ang nakita niya sa hotel ay bunga lamang ng kanyang pagod at labis na pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama. Ayon kay Consuelo, ang depresyon ay tila isang anay na kumakain sa katwiran ni Marisol, kaya mas mabuting ang mga legal na papeles at ari-arian ay ipaubaya na muna sa kanyang asawang si Constantino. Nararamdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang pagnanais na sumigaw at ipakita ang sobrang hawak niya. Ngunit ang dila niya ay tila nakagapos. Ang bawat ang kanyang magsalita ay sinasalubong ng mapangunawang ngiti ni Consuelo, isang ngiting nagsasabing, "Baliw ka, at kami lang ang makapagliligtas sa'yo." Kinuha ng biyanan ang kanyang bag at cellphone. Sinabing kailangan niya ng digital detox para sa kanyang mental health. Sa gitna ng kanyang panghihina, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig at ang dating matatag na pundasyon ng kanyang pagkatao ay unti-unting nagiging buhangin. Inabot sa kanya ang baso ng tsaa. Sa bawat higop ni Marisol, nadarama niya ang isang kakaibang pait na nananatili sa kanyang lalamunan, isang lasa na hindi nagmumula sa mga dahon ng tsaa kundi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ilang sandali pa, ang bigat sa kanyang mga talukap ay naging hindi na makayanang pasanin. Ang paligid ay nagsimulang umikot, ang mga marangyang kurtina at mamahaling gamit sa silid ay tila nagiging mga rehas na ginto na dahan-dahang sumasara sa paligid niya. Ang huling narinig ni Marisol, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ay ang marahang paglapat ng pintuan at ang tunog ng susi na umiikot sa kandado mula sa labas. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa kanya, siksik at nakakasakal. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban ang katotohanan kung ang mismong mga taong tinuring kong pamilya ang siyang nagbabaon sa akin sa hukay ng sarili kong isipan? Bakit ang yakap na inaakala kong proteksyon ay siya palang rehas na pipigil sa aking paglaya? Bakit tila ang bawat segundo ay nagiging minuto at ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ilalim ng malalim na katubigan? Ito ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Marisol habang pinagmamasdan ang sariling mga kamay na tila hindi na niya pag-aari. Nakaupo siya sa harap ng bintana, pinapanood ang pagsikat ng araw na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon ay tila isang malupit na paalala lamang ng isa pang araw ng pagkakulong. Ang kanyang paningin ay laging malabo. Ang kanyang mga alaala ay tila mga piraso ng puzzle na pilit na binubura ng isang makapal at malamig na hamog sa loob ng kanyang utak. Pumasok si Aling Nena, ang matandang katulong na halos naging ina-inahan na niya sa bahay na yon. May dala itong tray ng almusal at ang pamilyar na tasa ng tsaa. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Marisol ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Hindi tumitingin si Aling Nena sa kanyang mga mata. Sa halip, nakatuon ang paningin nito sa sahig, tila may kinatatakutang anino sa bawat sulok ng silid. Nang ilapag ng matanda ang tray, naramdaman ni Marisol ang isang mabilis at madiing pisil sa kanyang balikat, isang senyales na puno ng kaba at malasakit. "Ma'am, dinalhan ko po kayo ng tsaa. Mainit pa po iyan," ang mahinang sabi ni Aling Nena, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap sa isang maliit na paso ng halaman sa tabi ng kama. "Huwag niyo pong pilitin ubusin kung pakiramdam niyo ay masyadong mapait." Nang makaalis ang matanda, tila nagkaroon ng biglang liwanag sa madilim na isipan ni Marisol. Ang pait na binanggit ni Aling Nena ay hindi tungkol sa lasa, kundi isang babala. Tinitigan ni Marisol ang kulay gintong likido sa tasa. Kinuha niya ang tasa, ngunit sa halip na inumin, dahan-dahan niya itong ibinuhos sa lupa ng halaman, sinisiguro na walang ingay ang pagdaloy ng likido hanggang sa masipsip ito ng tuyong lupa. Ang bawat patak na nawawala sa paso ay tila isang bigat na umaalis sa kanyang dibdib.
Lumipas ang ilang oras at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Marisol ang dahan-dahang paghupa ng antok. Ang tila malapot na putik sa kanyang diwa ay nagsimulang maging malinaw na tubig. Tumayo siya, kahit medyo nanginginig pa ang mga binti, at nagsimulang maghalughog sa paligid ng kanyang silid. Sa ilalim ng mga itinapong basura sa loob ng banyo na hindi pa nailalabas ng mga katulong, nakita niya ang isang maliit na foil strip. Walang pangalan ng gamot, tanging mga serye ng numero, ngunit sapat na ang kanyang kaalaman para malaman na iyon ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mga bitamina. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang pagmamahal na dati ay nagpapainit sa kanyang puso ay tuluyan ng naging yelo. Hindi sila nagkakamali, hindi siya ang may sakit. Sila ang lumilikha ng kanyang sakit para makuha ang lahat ng sa kanya. Habang hawak ang ebidensya ng kanilang pagtataksil, narinig ni Marisol ang pamilyar na tunog ng mga yabag sa hallway. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Mabilis niyang itinago ang foil strip sa loob ng kanyang medyas at muling humiga sa kama, ipinikit ang mga mata at pinilit na ibalik ang anyo ng isang babaeng walang malay at talunan. Tulog pa rin ba ang ating pasyente? Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit ang sumunod na bulong nito kay Constantino ang nagpatayo ng balahibo ni Marisol. Kailangang masigurong hindi siya magigising bago matapos ang pirmahan bukas, Constantino. Isang maling galaw lang at mawawala sa atin ang lahat. Gaano pa karaming kasinungalingan ang kailangan ninyong itanim sa aking buhay para lamang mabusog ang inyong kasakiman. Kung akala ninyo ay tuluyan na ninyong napatay ang aking diwa, nagkakamali kayo. Dahil sa bawat sandaling ako ay nagtutulog-tulugan, mas lalong nagliliyab ang apoy ng aking paghihiganti. Ang bawat alaala ng aking ama ay tila isang sugat na pilit binububuksan ng inyong mga kamay. At sa bawat hapdi, mas lalong tumitibay ang aking paninindigan. Sa kailaliman ng gabi, dinalaw si Marisol ng isang panaginip na tila isang babala. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Mariano, na nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na taniman ng tubo. Malakas ang hangin, humahampas sa mga dahon ng tubo na lumilikha ng tila isang malungkot na awitin. Hawak ng kanyang ama ang isang lumang relo, ang gintong pocket watch na laging nasa bulsa nito noong nabubuhay pa. Pilit na may sinasabi ang kanyang ama. Ang mga labi nito ay gumagalaw, ngunit walang boses na lumalabas. Hanggang sa ituro nito ang malaking painting ng kanilang pamilya na nasa library ng mansyon. Nagising si Marisol na may pawis sa noo at mabilis na tibok ng puso. Ang dilim ng silid ay tila lalong bumibigat. Dahan-dahan siyang bumangon. Tinitiyak na ang bawat galaw niya ay walang nililikhang ingay na makakagising sa mga bantay sa labas ng pinto. Nagtungo siya sa maliit na altar sa sulok ng silid kung saan naroon ang larawan ng kanyang ama. Hinawakan niya ang malamig na frame ng larawan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Don Mariano. Isang tahimik na pangako ang namutawi sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang madungisan ang pangalang pinangalagaan ng kanyang ama ng buong buhay. Gamit ang kanyang natitirang lakas, lumingon siya sa pinto. Ang kandado ay dahan-dahang bumukas nang gamitin niya ang ekstrang susi na kinuha niya sa aparador ni Aling Nena noong nakaraang gabi. Ang hallway ay malamig. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Nang makarating siya sa library, ang amoy ng lumang papel at kahoy ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa malaking painting ng kanilang pamilya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Marisol, sa likod ng ating kasaysayan, laging may nakatagong katotohanan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang gilid ng frame, ang ilaw sa library ay biglang bumukas. Ang liwanag ay tila isang sampal sa kanyang mga mata.
Sa may pintuan, nakatayo si Constantino. Suot ang kanyang silk na robe. Ang mga mata nito ay puno ng hinala at galit. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Hindi ba't sabi ng doktor ay kailangan mo ng sapat na pahinga? Ang iyong pagkahibang ay lalong lumalala. Pati ang library ng aking pama ay pinapakialaman mo na. Hindi nakapagsalita si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang laylayan ng kanyang pantulog. Nilapitan siya ni Constantino. Hinawakan ang kanyang mga braso ng mahigpit. Isang hawak na hindi nagpapakita ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Bumalik ka sa silid mo bago pa mawala ang pasensya ko. Huwag mong pilitin na gawin kong mas mahigpit ang iyong pagkakakulong. Kinaumagahan, habang nakaupo si Marisol sa hapagkainan, dumating si Isabela. Ang abogada ay mukhang perpekto sa kanyang business suit. Ngunit ang atensyon ni Marisol ay napako sa isang bagay na kumikinang sa daliri nito. Habang itinaas ni Isabela ang kanyang kamay para ayusin ang buhok, ang liwanag ng araw ay tumama sa isang pamilyar na singsing, ang vintage na emerald ring na pag-aari ng ina ni Marisol, ang huling pamana ng kanyang ama na dapat ay nasa loob ng kanilang vault. Ang hininga ni Marisol ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang hiyas na yon, na simbolo ng katapatan at dangal ng kanyang pamilya, ay ngayon ay maruming kinang na lamang sa daliri ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng katarungan na hindi na kayang patahimikin. Bakit ang mga bagay na sagrado sa aking alaala ay nagiging premyo lamang para sa inyong mga kasalanan? Sapat na ba ang nakaw na kinang para matakpan ang baho ng inyong mga kaluluwa? Ang mga salita ng isang taong wala na ay tila mga bulong mula sa kabilang buhay na nagpapatibay sa aking durog na puso. Bawat titik ay isang pako na nagkakabit sa mga piraso ng aking pagkatao. Sa kailaliman ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay tila nilalamon na ng katahimikan, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa madilim na hallway. Si Aling Nena, bitbit ang isang maliit na flashlight at ang mga susi na ninakaw niya mula sa kabinet ng mayordomo ay nanginginig na lumapit kay Marisol. Ang matanda ay walang sinabi. Tanging ang malalim at basang tingin lamang nito ang nagpapahiwatig ng kanyang katapatan. Binuksan niya ang pinto ng library, ang silid na naging saksi sa huling mga sandali ng ama ni Marisol bago ito bawian ng buhay. Ang loob ng library ay amoy alikabok at luma. Isang amoy na nagpabalik sa alaala ni Marisol nung bata pa siya, nang ang kanyang ama ay nagbabasa sa kanya ng mga kwento. Nilapitan ni Marisol ang malaking portrait ng kanilang pamilya. Naalala niya ang kanyang panaginip, ang pahiwatig ng kanyang ama. Gamit ang kanyang mga daliri na halos walang maramdaman dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang inusog ang mabigat na frame. Sa likod nito, sa loob ng isang maliit na butas sa pader, nakatago ang isang maliit na itim na aklat, ang talaarawan ng kanyang ama. Nang buksan ni Marisol ang mga pahina, ang pamilyar na sulat kamay ni Don Mariano ay sumalubong sa kanya. Ang mga unang bahagi ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ngunit habang papalapit sa huling mga buwan, ang mga salita ay naging magulo at puno ng pangamba. Hindi ako mapakali sa mga kilos ni Constantino. Ang basa ni Marisol sa isang bahagi, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tila hinahangin. Ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin, tila mas lalong nagpapahina sa aking puso sa halip na magpagaling. May nararamdaman akong masamang balak, ngunit wala akong ebidensya maliban sa aking kutob. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa dibdib ni Marisol. Binasa pa niya ang huling pahina. Ang petsa ay noong gabi, bago mamatay ang kanyang ama. Kung may mangyari man sa akin, Marisol, hanapin mo ang katotohanan sa ilalim ng aking lamesa. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na ito. Ang luha ni Marisol ay pumatak sa papel
Nababasa ang tinta ng huling habilin ng taong pinakamahal niya. Ang sakit ng pagkawala ng ama ay naging isang naglalagablab na galit. Hindi ito aksidente. Hindi ito natural na kamatayan. Pinatay nila ang kanyang ama ng dahan-dahan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paghagulgol ng walang tunog, isang mabigat na yabag ang narinig sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay tila papalapit ng papalapit. Natigilan si Marisol, ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang baga. Mabilis niyang isinara ang talaarawan at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang dahan-dahang paghinto ng yabag sa tapat mismo ng pinto ng library ay nagpatahimik sa buong mundo. Ang anino sa ilalim ng pinto ay nagpapahiwatig ng isang taong nakatayo doon, nakikinig, naghihintay. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay naging pinakamalakas na tunog sa pandinig ni Marisol, isang hudyat na ang kanyang lihim ay malapit ng matuklasan. Bakit sa bawat paglapit ko sa katotohanan, mas lalo akong nararamdamang ako ay nakatayo sa gilid ng isang malalim na bangin? Kung ang huling hininga ng aking ama ay ninakaw ninyo, handa ba kayong harapin ang bagyong idudulot ng aking paghihiganti? Ang huling sulyap ng aking ama ay hindi puno ng takot sa kamatayan, kundi ng pagmamakaawa sa taong inaakala niyang anak. Isang panawagan para sa saklolo na sadyang binaliwala at hinayaang mamatay sa hangin. Habang nakakulong sa loob ng library, ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Marisol. Ang anino sa labas ng pinto ay nanatiling tahimik, ngunit ang enerhiyang nagmumula rito ay puno ng panganib. Dahan-dahang binitawan ng kung sino man ang doorknob at ang tunog ng mga yabag ay unti-unting lumayo patungo sa kabilang bahagi ng hallway. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marisol, ngunit ang kanyang dibdib ay nanatiling masakit, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Muli niyang binuksan ang talaarawan sa huling pahina. Doon, may isang nakasingit na maliit na resibo mula sa isang butika na hindi pamilyar sa kanya. Ang petsa ay tumutugma sa huling linggo ng buhay ng kanyang ama. Pinalitan niya ang aking gamot. Ang nakasulat sa isang maliit na nota sa tabi ng resibo. Ang mga kapsulang ibinibigay ni Constantino ay walang laman, tila mga hungkag na pangako na unti-unting pumapatay sa aking puso. Ang gunita ni Marisol ay biglang bumalik sa gabing pumanaw ang kanyang ama. Naalala niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng mansyon. Nakita niya ang kanyang ama na nakahawak sa dibdib. Ang mga mata nito ay nanlalaki habang nakatingin kay Constantino na nakatayo lamang sa gilid ng kama. Walang ginagawa ang kanyang asawa. Hindi ito tumatawag ng ambulansya. Hindi ito nagmamadali. Sa halip, pinagmamasdan lamang nito ang huling pakikipaglaban ng matanda sa kamatayan habang ang kamay ni Constantino ay mahigpit na nakahawak sa susi ng vault. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay naging malinaw na parang kristal. Ang sakit na naramdaman ni Marisol ay hindi na lamang pighati. Ito ay naging isang nagngangalit na apoy ng puot. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang yaman ay ang parehong tao na pumatay sa kanyang ama sa paraang pinakamalupit. Ang pagkakait ng tulong sa sandaling ito ay kailangang-kailangan. Ang bawat haplos ni Constantino sa kanya sa loob ng maraming taon ay tila naging malapot na dugo na bumabalot sa kanyang balat. Lumingon si Marisol sa bintana ng library at mula sa taas, nakita niya si Constantino sa hardin kasama si Isabela. Ang dalawa ay nagtatawanan habang may hawak na baso ng champagne, tila nagdiriwang sa gitna ng mga patay na alaala ng kanyang pamilya. Ang bawat halakhak ni Constantino ay tila isang sampal sa bangkay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Marisol ay tuluyan ng pumanaw at ang isinilang ay isang babaeng may iisang layunin, ang pagpapanagot sa mga salarin. Dahan-dahan niyang isinara ang library at bumalik sa kanyang silid, bitbit ang talaarawan na tila ito ang kanyang huling sandata.
Ngunit sa kanyang paghiga, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Paano siya lalaban kung ang bawat kilos niya ay binabantayan at ang bawat inumin niya ay may laso na nagpapatulog sa kanyang diwa? Anong uri ng halimaw ang nakatira sa ilalim ng balat ng taong sinumpaan kong mamahalin hanggang sa kamatayan? Kung ang bawat hininga ko ay bilang na dahil sa inyong mga kamay, sisiguraduhin kong ang aking huling hininga ang siyang hihila sa inyo patungo sa impyernong inyong kinatatayuan. Ang bawat halik na ibinigay mo sa akin ay tila isang lason na ngayon ay unti-unting pumapatay sa bawat magandang alaala na pinanghawakan ko sa loob ng 10 taon. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahang binaybay ni Marisol ang daan patungo sa sarili niyang silid. Ang silid na dapat ay naging kanlungan ng kanyang pag-ibig at katapatan. Dahil sa hindi niya pag-inom ng tsaa, ang kanyang pandama ay naging matalas, kasing talas ng isang kutsilyong handang humiwa sa dilim. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahihinang tawanan na nagmumula sa loob, isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Dahan-dahang idinaing ng kahoy na pinto ang pagbukas nito ng bahagya. Sapat lamang para makita ni Marisol ang kalunos-lunos na tagpo sa loob. Doon, sa ibabaw ng kama, na siya mismo ang pumili ng mga punda at kumot, naroon si Constantino at Isabela. Ang silid ay puno ng amoy ng pamilyar na pabango ni Marisol, ang pabangong regalo sa kanya ni Constantino. Ngunit ngayon ay suot ito ng ibang babae para akitin ang kanyang asawa. Ang bawat haplos ni Constantino sa buhok ni Isabela ay tila paglapastangan sa bawat sakripisyong ginawa ni Marisol para sa kanilang pagsasama. Sa halip na sumigaw, sa halip na sumugod at magwala, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig nang ilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang robe. Ipinatong niya ang kanyang daliri sa screen. Sinisiguro na ang bawat bulong ng pagtataksil, ang bawat mapang uyam na tawa ni Isabela tungkol sa baliw na asawa ni Constantino ay malinaw na naire-record. Ang bawat segundo ng video ay isang piraso ng ebidensya na kikitil sa kapangyarihan ng mga taong ito. Masyado ka namang agresibo, Constantino. Ang marinig niyang biro ni Isabela, ang boses nito ay puno ng kamandag. Paano kung biglang magising ang asawa mong tulog mantika dahil sa mga gamot ni Doña Consuelo? Tumawa si Constantino, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Kahit magising pa ang babaeng yon, wala siyang magagawa. Para sa buong mundo, isa siyang baliw na hindi na alam ang katotohanan sa imahinasyon. Ang lahat ng sa kanya ay akin na, Isabela. Pati ang kanyang huling hininga. Kung gugustuhin ko, ang pagkasuklam na naramdaman ni Marisol ay umabot sa kanyang lalamunan. Tila gusto niyang isuka ang lahat ng 10 taon na ibinigay niya sa lalaking ito. Ngunit ang mas masakit ay nang dahan-dahang ipikit ni Constantino ang kanyang mga mata at ibulong ang isang pangalan sa gitna ng kanilang paglalambing. Marisol. Ang bulong nito, isang pagtawag na puno ng ironya at pambabalasubas. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan habang nasa bisig ng iba ay ang pinakamabigat na sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ito ay hindi lamang pagtataksil sa katawan, kundi isang pag-atake sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang umatras si Marisol, isinara ang pinto nang walang anumang tunog at bumalik sa dilim ng hallway. Ang kanyang puso ay tila isang batong naging yelo, mabigat at manhid. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang digmaang siya lamang ang nakakaalam. Gaano niyo kadaling nagagawang paglaruan ang pangalang minsan ninyong sinabing inyong buhay? Kung ang aking pangalan ay naging isang biro sa inyong mga labi.
Sisiguraduhin kong ito rin ang magiging huling salitang bibigkasin ninyo bago ang inyong tuluyang pagbagsak. Sa ilalim ng banal na bubong ng simbahan, kung saan ang lahat ay humihingi ng tawad, ako ay naroon, hindi para magpatawad, kundi para humingi ng lakas na maging instrumento ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng madaling araw sa loob ng simbahan ng San Sebastian ay tila isang yakap na matagal nang hinahanap ni Marisol. Nakasuot siya ng itim na belo na tumatakip sa kanyang namumutlang mukha. Isang paraan para itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa anumang matang nagmamanman sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa lumang baldosa ng simbahan ay may kasamang kaba. Tila bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala na baka siya ay masundan. Sa isang madilim na sulok sa likuran, malapit sa kumpisalan, nakaupo ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng malasakit. Ito si Attorney Joaquin. Nang magtama ang kanilang mga paningin, dahan-dahang tumayo ang abogado at nagbigay ng isang bahagyang yuko, isang tanda ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Marisol mula sa ibang tao. Ang kanilang pagkikita ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang pagtatagpo ng mga taong pinagbuklod ng isang pangako sa nakaraan. Marisol, hiha. Ang mahinang simula ni Joaquin, ang boses nito ay parang isang matandang kaibigan na nagbabalik. Huwag kang matakot. Ang utang na loob ko sa iyong ama, si Don Mariano, ay hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Siya ang nagpaaral sa akin. Siya ang nagbigay ng pagkakataon para maging kung sino man ako ngayon. Nang mabalitaan ko ang nangyayari sa iyo sa loob ng mansyong yon, alam kong hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Naramdaman ni Marisol ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng mundong puno ng kataksilan, may isa pa palang tao na naaalala ang kabutihan ng kanyang ama. Ikinuwento ni Marisol ang lahat, ang mga gamot, ang pagbebenta ng lupa, ang tala-arawan, at ang pangangalo niya ni Constantino sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang belo. Tila doon niya kinukuha ang lakas para huwag humagulgol sa harap ng dambana. Tumango si Joaquin. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Hindi natin sila pwedeng labanan sa pamamagitan lamang ng galit, Marisol. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi nila kayang itanggi sa harap ng batas. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit at itim na aparato mula sa kanyang bulsa at maingat na inabot ito kay Marisol sa ilalim ng kanilang mga upuan. Ito ang sandata mo, ang bulong ni Joaquin. Isang micro-recorder. Itago mo ito sa lugar na hindi nila paghihinalaan. Itala mo ang bawat pagtatapat, bawat plano, at bawat kasinungalingan. Sa sandaling makuha natin ang kanilang mga tinig na umaamin sa kanilang mga kasalanan, doon magsisimula ang kanilang katapusan. Nang hawakan ni Marisol ang malamig at maliit na aparato, naramdaman niya ang isang kakaibang daloy ng lakas sa kanyang mga daliri. Ito na ang susi sa kanyang paglaya. Ngunit sa paglabas niya ng simbahan, isang pamilyar na sasakyan ang nakita niyang nakaparada sa tapat ng tarangkahan. Ang itim na SUV ni Constantino ay tila isang naghihintay na hayop sa dilim, at ang driver na nakatayo sa tabi nito ay nakatingin ng diretso sa kanya. Masyadong maaga para sa isang madasaling asawa, hindi ba, Marisol? Ang boses ni Constantino mula sa loob ng sasakyan ay tila isang latigo na humampas sa kanyang pandinig. Sino ang kausap mo sa loob at anong itinatago mo sa iyong mga kamay? Bakit sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag, ang iyong anino ay laging nakabuntot para hilahin ako pabalik sa dilim? Kung ang aking mga kamay ay may hawak na sandata, handa ka na bang harapin ang sugat na idudulot nito sa iyong huwad na kapangyarihan? Minsan, ang pinakasakripisyo ng mo't babae
ay hindi ang mamatay para sa mahal niya, kundi ang mabuhay sa loob ng kasinungalingan habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katotohanan. Nakatayo si Marisol sa tapat ng malaking salamin sa kanilang silid. Tinititigan ang sariling refleksyon na tila mo't estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang bawat kilos ay tila mo't manika na pinapakilos ng mga invisible na tali. Ito ang papel na kailangan niyang gampanan. Ang papel ng asawang talunan, nabulag ng gamot, at tuluyan ng nawalan ng sariling pag-iisip. Sa ilalim ng kanyang suot na manipis na silk robe, nararamdaman niya ang matigas at malamig na micro-recorder na nakadikit sa kanyang balat. Motlihim na sandata na nagpapaalala sa kanya na hindi siya mag-isa sa laban na ito. Pumasok si Constantino sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki matapos ang nangyari sa simbahan. Lumapit siya kay Marisol at hinawakan ng baba nito. Tinitigan ng kanyang mga mata na tila naghahanap ng anumang bakas ng pagre-rebelde. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang kawalan ng malay at ang pagsuko. "I'm sorry, Constantino." Ang mahinang bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pagkukunwari. "Hindi ko na alam ang ginagawa ko sa simbahan kanina. Masyado lang akong nalulungkot. Help me, please." Isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Constantino. "Iyan ang gusto kong marinig, mahal. Don't worry, Mommy and I will take care of everything. You just need to trust us." Sa baba, sa hapagkainan, nagdiriwang si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila nabunutan ng tinik nang makitang muling nagmamano si Marisol at tahimik na tinatanggap ang bawat pangungutya nito. Para sa kanila, ang ibon ay muling bumalik sa kanyang hawla, sawi at walang pakpak. Isang hapon, habang nagtutulog-tulugan si Marisol sa sofa ng library, narinig niya ang marahang pag-ikot ng dial ng vault ni Constantino. Hindi niya idinilat ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat tunog ng mekanismo sa loob ng bakal na pintuan ay tila musikang itinatala niya sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng refleksyon sa makintab na florera sa tapat niya, nakita niya ang mga mga numerong magbubukas sa mga lihim na matagal nang itinatago ng kanyang asawa. Isang mabilis na sulyap, isang matalinong pagtatala, at ang susi sa kayamanan at kasalanan ni Constantino ay nasa kamay na niya. Ang pinakamahalagang sandali ng gabing iyon ay nang lumapit si Constantino sa kanya habang siya ay kunwari ay lulutang-lutang ang isip dahil sa gamot. Kinuha ni Constantino ang kanyang mga kamay. Ang bawat haplos nito ay tila dumi na gustong hugasan ni Marisol. Inilabas ng asawa ang makapal na tumpok ng mga papeles mula sa kanyang attaché case at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Marisol. "Marisol, honey, remember the property in Laguna? The one your father loved?" Ang boses ni Constantino ay puno ng malambing na panlilinlang. "Para hindi ka na ma-stress sa mga taxes and management, I prepared these documents. Ililipat lang natin ang pangalan sa akin, and then I'll handle everything. You trust me, right?" Inabot nito sa kanya ang mamahaling ballpen. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier, tila mo't pangil na handang tumusok. Tinitigan ni Marisol ang linya kung saan dapat ilagay ang kanyang lagda. Alam niyang ito na ang huling hakbang para tuluyan siyang mawala ng anumang ari-arian. Ang huling hininga ng pamana ng kanyang ama na nakasalalay sa piraso ng papel. Habang dahan-dahang inilalapit ni Marisol ang panulat sa papel, ang kanyang puso ay humihiyaw ng katarungan. Ngunit ang kanyang muka ay nananatiling blangko at walang kibo. "Hanggang saan ko kayang isugal ang sarili kong buhay kapalit ng pagkakataong mabawi ang lahat? Kung ang bawat letra ng aking pangalan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, handa ka bang harapin ang katotohanang ang bawat patak ng tinta ay isang sumpang unti-unting hihila sa iyo pababa?"
Ang bawat pag-ikot ng dial ng bakal na vault ay tila isang tibok ng pusong malapit ng tumigil. Isang laro sa pagitan ng buhay at kamatayan sa loob ng isang silid na puno ng kasinungalingan. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang inaalala ang mga numerong nakita niya sa refleksyon ng florera. Ang bawat mahinang tunog ng mekanismo sa loob ng pintuan ng vault ay tila isang babala na anumang sandali ay maaaring bumukas ang pinto ng library at mahuli siya sa akto. Nang sa wakas, ay maramdaman niya ang pagbitaw ng huling trangka. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na bakal. Sa loob, bumungad sa kanya ang tumpok ng mga papeles na siyang naging mitya ng kanyang paghihirap. Kinuha niya ang mga dokumento ng transfer of title ng kanilang mga lupain. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na penlight, tinitigan niya ang lagda ng kanyang ama. Hindi ito ang tunay na pirma ni Don Mariano. Ang mga kurba ng mga titik ay masyadong perpekto, masyadong maingat, kulang sa diwa, at sa pamilyar na diin ng kamay ng kanyang ama na may kaunting panginginig dahil sa katandaan. Ito ay isang huwad na sining, isang serye ng mga guhit na naglalayong nakawin ang kanyang kinabukasan. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at isa-isang kinuha ang litrato ng bawat pahina. Ang bawat kuha ay tila isang hakbang palayo sa kanyang pagkakagapos. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang pamilyar at matapang na amoy ng pabango ni Isabela ay biglang humalo sa hangin ng library. Ang tunog ng matutulis na takong na humahampas sa sahig ng hallway ay papalapit ng papalapit. Bawat hakbang ay tila isang tibok ng tambol na nagbababala ng panganib. Mabilis na ibinalik ni Marisol ang mga papeles at dahan-dahang isinarado ang vault. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mailak, ang pinto ng library ay bumukas ng malawak. Pumasok si Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan si Marisol na nakatayo malapit sa malaking lamesa. Humihingal at namumutla. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Akala ko ba ay nasa itaas ka at nagpapahinga dahil sa iyong sumpong? Ang boses ng abogada ay puno ng pagduda. Ang bawat salita ay may kalakip na pangungutya. Lumapit ito kay Marisol. Ang kanyang mga hakbang ay mapanghamon hanggang sa maramdaman ni Marisol ang init ng hininga nito sa kanyang mukha. Bakit tila masyadong malinaw ang iyong mga mata ngayon? Ang bulong ni Isabela habang tinititigan ang mga balintataw ni Marisol. Nasaan ang hitsura ng isang babaeng lunod sa antranis? Bakit parang may apoy na muling nagliliyab sa loob mo? Inabot ni Isabela ang kamay ni Marisol. Pilit na hinahanap ang anumang ebidensya ng kanyang ginagawa, habang ang kislap ng ninakaw na singsing sa daliri ng abogada ay tila naging isang mapang-asar na paalala ng lahat ng nawala kay Marisol. Nanatiling tahimik si Marisol. Pinipilit na ibalik ang kanyang blangkong ekspresyon, ngunit sa loob niya ay alam niyang nagsisimula ng mabutas ang kanyang maskara. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kuryenteng handang sumabog anumang sandali. Isang maling galaw, isang maling sagot, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Gaano mo katagal kayang titigan ng isang taong alam mong nagnakaw ng iyong buhay nang hindi nagpapakita ng puot? Kung ang iyong hinala ay nagsisimula ng mamunga, handa ka na bang harapin ang katotohanang ang biktima mo ay hindi na tulad ng dati? Minsan, ang pinakaligtas na lugar ay ang loob ng isang hawla. Ngunit paano kung ang balak nila ay dalhin ka sa isang lugar kung saan ang iyong tinig ay tuluyan ng malulunod sa pagitan ng mga puting pader? Sa loob ng library, ang titig ni Isabela ay tila isang laser na sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao ni Marisol. Upang makaligtas, kailangang ibaba ni Marisol ang kanyang huling baraha ng pagiging mahina. Biglang bumagsak ang kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay naging hungkag, at nagsimula siyang bumulong ng mga salitang walang katuturan habang hinahaplos ang hangin. Isang bakas
ng pagkasuklam, ang rumespeto sa mukha ni Isabela. Para sa abogada, ang pagiging baliw ni Marisol ay isang katotohanang mas madaling tanggapin kaysa sa posibilidad na niloloko sila nito. Umalis ka na rito, Marisol. Nakakairita ang mukha mo. Ang matalim na utos ni Isabela bago ito mabilis na lumabas para hanapin si Doña Consuelo. Dahil sa kaba, dahan-dahang sumunod si Marisol, nagtatago sa likod ng malalaking florera at makakapal na kurtina ng mansyon. Narating niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Constantino at doon niya narinig ang pag-uusap na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Tita Consuelo, hindi na tayo pwedeng magpaligoy-ligoy pa. Ang boses ni Isabela ay puno ng determinasyon. I saw her in the library. Kahit mukhang wala siya sa sarili, she's getting unpredictable. Mas mabuting ilipat na natin siya sa facility sa Cavite. Doon, sisiguraduhin nilang hindi na siya makakalabas at mas madali nating mapapirma ang mga final documents sa pamamagitan ng court-appointed guardianship. Tama ka, Isabela. Ang sagot ni Doña Consuelo, ang boses nito ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Para sa ikabubuti niya rin ito, tatawagan ko na ang ambulance ng psychiatric center. Ngayong hapon din, kailangang wala na siya sa bahay na ito. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marisol. Ang facility na binabanggit nila ay isang bilangguan kung saan ang mga taong tulad niya ay tuluyan ng binubura sa mundo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahanap ang micro-recorder na ibinigay ni Joaquin. Kailangan niyang makatawag, kailangan niyang makatakas. Ngunit paano? Kung ang bawat labasan ay may bantay at ang kanyang cellphone ay matagal na nilang kinuha. Sa gitna ng kanyang desperasyon, narinig niya ang tunog ng mabibigat na gulong na gumugulong sa ibabaw ng graba sa driveway ng mansyon. Ang tunog ng pagbukas ng malaking gate ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Sumilip siya sa bintana at doon, nakaparada ang isang puting van na may tatak ng isang pribadong ospital. Dalawang lalaking may malalaking pangangatawan at suot ang puting uniforme ang bumaba. Bit-bit ang isang tila stretcher at mga tali. Ang takot na naramdaman ni Marisol ay umabot sa kanyang lalamunan, tila isang kamay na sumasakal sa kanya. Nakita niya si Doña Consuelo na sinalubong ang mga lalaki ng may malapad na ngiti, tila isang negosyanteng tumatanggap ng mga kagamitan sa halip na isang biyenan na nagpapatapon sa kanyang manugang. Nasa itaas siya, sa dulo ng hallway, ang marinig niyang turo ni Doña Consuelo. Mag-ingat kayo, baka magwala ang pasyente. Masyado na siyang delikado para sa sarili niya. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na umaakyat sa hagdanan ay tila bawat segundo ng kanyang nalalabi pang kalayaan. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa pinto ng kanyang silid at ang pag-ikot ng susi mula sa labas ay naging huling tunog na nagpahiwatig na wala na siyang matatakbuhan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking katotohanan kung ang buong mundo ay nakahandang ituring akong baliw? Kung ang pintong ito ay bumukas para sa aking pagkadakip, ito na ba ang katapusan ng aking laban o ang simula ng isang mas madilim na impyerno? Hindi ako baliw. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Constantino, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanyang silid, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Walang nakikinig, walang nagmamalasakit. Ang pinto ay bumukas ng marahas at pumasok ang dalawang lalaking tila mga pader sa laki. Kasunod ang isang lalaking may hawak na clipboard at may suot na salamin. Ang bawat hakbang nila sa sahig ay tila tunog ng hatol na hindi na mababawi. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang isipan ni Marisol. Alam niyang kung lalaban siya ng pisikal, lalo lamang siyang magmumulang baliw sa paningin ng doktor.
Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na memory card mula sa micro recorder at isiningit ito sa loob ng punit na tahi sa likod ng kanyang paboritong basahan na manika, ang huling regalo ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang amoy ng lumang tela ay nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas. Ito ang kanyang alas, ang huling ebidensya na hindi nila pwedeng makuha. Lumapit ang doktor. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Hija, kailangan mo lang sumama sa amin para sa iyong ikabubuti. Masyado nang magulo ang iyong isipan, ang sabi nito habang inihahanda ang isang hiringgilya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Aling Nena na may dalang plangana ng mainit na tubig. Sinadya ng matanda na madapa at ang ingay ng pagbagsak ng plangana at ang pagtapon ng tubig sa sahig ay nagdulot ng pansamantalang kalituhan. Ay, pasensya na po! Madulas ang sahig! Sigaw ni Aling Nena. Sapat na para lumingon ang lahat at mabigyan si Marisol ng ilang segundo para itago ang manika sa ilalim ng kanyang unan. Ang mabilis na sulyap ni Aling Nena kay Marisol ay puno ng luha at panalangin. Isang huling tulong mula sa nag-iisang kakampi niya sa bahay na yon. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng pagpasok ni Doña Consuelo. Ang matanda ay naglalakad ng may awtoridad. Ang bawat tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila babala. Nang makita niyang tila nagdadalawang isip ang mga lalaki dahil sa kilos ni Marisol, isang malupit na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Marisol at nang walang babala, isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ng biktima. Ang hapdi ng sampal ay tila gumuhit sa balat ni Marisol. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang tigas ng ulo mo, Marisol. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa drama mo? Ang singhal ni Doña Consuelo. Ang boses nito ay wala ng bahid ng huwad na pag-ibig. Doktor, dalhin niyo na siya. Huwag niyo nang pakinggan ang anumang sasabihin niya. Ang mga baliw ay magaling magsinungaling. Habang pilit na itinataas si Marisol mula sa kama, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa unan kung saan nakatago ang manika. Ang bawat hila sa kanya ng mga lalaki ay tila pagpunit sa kanyang pagkatao. Habang inilalabas siya ng silid, nakita niya si Constantino sa dulo ng hallway, nakatalikod at tila walang naririnig habang iniinom ang kanyang kape. Kung ang sampal na ito ang huling alaala ko sa bahay na ito, sisiguraduhin kong ang bawat marka nito sa aking mukha ay magiging selyo ng inyong pagkawasak. Gaano niyo man ako itago sa likod ng mga rehas, kaya niyo bang patahimikin ang katotohanang nakatago sa isang manikang puno ng alaala? Ang gabi bago ang katapusan ay laging pinakatahimik, ngunit ito rin ang gabi kung kailan ang bawat bulong ng konsensya ay nagiging kasing lakas ng isang sigaw sa gitna ng kawalan. Sa loob ng madilim na silid kung saan siya pansamantalang nakakulong, nakaupo si Marisol sa sahig, nakasandal sa malamig na pader habang yakap ang manikang naglalaman ng kanyang pag-asa. Dahil sa mabilis na legal na hakbang ni Attorney Joaquin, pansamantalang naantala ang pagdala sa kanya sa pasilidad sa Cavite. Isang temporary restraining order ang nagsilbing mitya ng kalayaan niya sa loob ng 24 na oras. Ngunit alam ni Marisol, ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa isang orasan. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na nagbababala ng paparating na unos sa susunod na araw. Ang araw ng malaking selebrasyon ni Constantino. Dahan-dahang ipinikit ni Marisol ang kanyang mga mata at sa kanyang diwa ay kinausap ang kanyang ama. Papa, gabayan niyo po ako. Bukas, kukunin ko ang katarungang para sa inyo. Ang bulong niya, ang bawat salita ay may kasamang pait at determinasyon. Sa kabila ng pader, naririnig niya ang mahihinang tawanan nina Constantino at Isabela
Sa kabilang silid, tila nagdiriwang na sila para sa tagumpay na hindi pa naman tuluyang nasa kanilang mga kamay. Ang bawat halakhak nila ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pandinig, ngunit hindi na siya nasasaktan. Ang bawat hapdi ay naging bakal sa kanyang paninindigan. Isang mahinang kaluskos sa ilalim ng pinto ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang isinilid mula sa labas. Mabilis itong kinuha ni Marisol. Handa na ang lahat. Sa gitna ng kanyang talumpati, ibibigay ko ang signal. Manatiling matatag, Marisol. Joaquin. Ang bawat titik sa papel ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Ito na ang huling hininga ng plano. Ngunit sa gitna ng gabi, isang hindi inaasahang pag-uusap ang narinig ni Marisol mula sa bukas na lagusan ng aircon na nag-uugnay sa katabing silid. Ang boses ni Isabela ay hindi na puno ng lambing, kundi ng matatalim na salita at panunumbat. "Huwag mo akong diktahan, Constantino. Hindi ko kasalanan kung bakit kailangang iwan ang batang iyon sa orphanage." Ang asik ni Isabela, ang boses nito ay nanginginig sa galit. Isang sagabal ang batang iyon sa plano natin. Isang mantsa sa karir ko bilang abogado. Akala mo ba madaling magpanggap na wala akong anak sa'yo habang niloloko natin ang asawa mo? Natigilan si Marisol. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang bata? May anak si Constantino at Isabela na itinapon nila sa isang Coney Vien para lamang sa kanilang ambisyon? Ang pagkasuklam na naramdaman niya kanina ay naging isang malalim na pighati para sa isang inosenteng kaluluwang naging biktima rin ng kanilang kasamaan. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin ay hindi lamang isang mamamatay tao at magnanakaw, kundi isang ama na itinakwil ang sariling dugo para sa salapi. Ang bawat impormasyong nalaman niya sa gabing iyon ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle na sa wakas ay nabuo na. Habang nakayakap sa kanyang manika, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang uri ng lakas. Hindi na lamang ito para sa kanya. Hindi na lamang para sa kanyang ama. Ito ay para sa lahat ng buhay na sinira at binaliwala ni na Constantino at Isabela. Paano ninyo nagawang talikuran ang sarili ninyong dugo, alang-alang sa kapangyarihan? Kung ang bawat kasalanan ay may kaakibat na kabayaran, handa na ba kayong salubungin ang araw na ang inyong mga lihim ay hindi na maitatago sa anino? Ang bawat liwanag ng kamera ay tila isang mapanuring mata na naghahanap ng anumang lamat sa huwad na kakinangang binuo ni Constantino sa loob ng maraming taon. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay punong-puno ng mga makapangyarihang tao, mga negosyante at mga mamamahayag. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga gintong palamuti, ngunit para kay Marisol, ang amoy ng mga bulaklak na yon ay tila amoy ng isang libingang sadyang tinakpan ng pabango. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Constantino. Suot ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang proyektong ito, ang Mariano Legacy Estates, ay hindi lamang isang negosyo. Ang buong pagmamalaking simula ni Constantino sa kanyang talumpati. Ang boses niya ay puno ng karisma na kayang lumuko ng kahit sino. Ito ay pagpupugay sa aking yumaong biyenan, si Don Mariano. Isang pangarap na binuo namin para sa kinabukasan ng aming pamilya at ng komunidad. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit sa bawat hampas ng mga palad, nararamdaman ni Marisol ang hapdi ng katotohanang ang pangalan ng kanyang ama ay ginagamit para sa kasakiman. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa isang babaeng naglalakad ng may kakaibang awtoridad. Hindi ito ang baliw na Marisol na inaasahan ng marami. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang anumang palamuti maliban sa kanyang dangal. Ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang mga mata ay matatag,
At ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila pagbawi sa bawat lupang ninakaw sa kanya. Marisol, anong ginagawa mo rito? Ang bulong ni Constantino na sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Pilit niyang pinanatili ang kanyang namang ngiti. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay sa hawak na mikropono ay hindi nakatakas sa paningin ni Marisol. Pasensya na po. Ang aking asawa ay hindi pa lubos na magaling ang pakiramdam. Ang dugtong ni Constantino sa mga panauhin. Tila sinusubukang gamitin ang huling alas ng pagiging biktima. Ngunit hindi tumigil si Marisol. Tumayo siya sa harap ng entablado at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya kay Attorney Joaquin na nasa gilid at isang tango ang naging hudyat ng lahat. Sa isang saglit, ang video na dapat ay nagpapakita ng disenyo ng subdivision ay biglang napalitan. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang ang boses ni Constantino ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Kailangang masigurong hindi siya magigising. Ang mga gamot na ibinibigay ko ay sapat na para tuluyan nang huminto ang puso ng matanda. Ang mga larawan ng talaarawan ni Don Mariano, ang mga huwad na dokumento, at ang video ng pagtataksil ni na Constantino at Isabela ay isa-isang lumabas sa malaking screen. Ang bawat salitang binitiwan ni Constantino sa dilim ay naging isang pampublikong hatol. Ang mga baso ng champagne ay tila nakalimutan sa mga kamay ng mga panauhin. Ang mukha ni Constantino ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang si Isabela ay pilit na nagtatago sa likod ng mga dekorasyon. Si Doña Consuelo, na nasa unahang upuan, ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan, isang emosyong hindi kailanman inakalang mararamdaman ng isang reyna ng manipulasyon. Hindi iyan totoo. Kasinungalingan yan. Ang sigaw ni Constantino, ngunit ang kanyang boses ay naging paos at mahina sa harap ng matibay na ebidensya. Ang bawat flash ng kamera ay hindi na para sa kanyang tagumpay, kundi para sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang mga pulis sa entablado. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila huling martilyo na nagtatapos sa paghahari ng mga kamalian. Handa ka na bang harapin ang mundong binuo mo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan? Kung ang liwanag na ito ay naglalantad ng iyong tunay na anyo, hanggang saan mo kayang tumakbo bago ka tuluyang lamunin ang sarili mong kadiliman? Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, tila ito ay isang dambuhalang alon na tatangay sa lahat ng iyong pinakaingatang kasinungalingan. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, ang bawat liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila mga mapanghusgang mata na bumubutas sa pagkatao ni Constantino. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakataas sa pagyayabang, ay ngayon ay pinilit na paglapatin sa likuran ng kanyang katawan. Ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay naglikha ng isang tunog na tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Isang matigas at walang emosyong tunog na naghudyat ng kanyang pagbagsak. Marisol, makinig ka. Mag-usap tayo. Pamilya tayo, hindi ba? Ang pagsusumamo ni Constantino, ang boses nito ay nanginginig at puno ng desperasyon, ngunit tinalikuran siya ni Marisol. Ang bawat hakbang ng asawa palayo sa kanya ay tila pagpunit sa huling hibla ng kapangyarihang pinanghawakan niya sa loob ng 10 taon. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng katahimikan na sumasalamin sa kaguluhan sa paligid. Sa isang sulok, si Doña Consuelo ay tila isang bumagsak na monumento. Ang matanda na laging nakataas ang noo at puno ng hiya para sa kanilang pamilya ay ngayon ay pilit na tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling seda na bandana. Ngunit walang tela ang sapat na makapal para itago ang kahihiyang dulot ng mga balitang kumakalat na sa telebisyon at internet. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang sampal
sa kanyang marangal na pangalan, isang paalala na ang bawat patak ng lason na ibinigay niya kay Marisol ay bumabalik na ngayon sa kanyang sariling lalamunan. Si Isabela naman ay pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng makeup ay ngayon ay magulo at basa ng luha. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. I am a lawyer. I know my rights. Ang sigaw niya, ngunit ang bawat salita niya ay tila mga walang saysay na ingay sa harap ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan sa paggawa ng pekeng diwa. Ang kanyang lisensya, ang kanyang karera, at ang kanyang dangal ay tila mga piraso ng papel na sinusunog sa harap ng galit na publiko. Habang pinapanood ni Marisol ang paghila sa kanila patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga pulis, naramdaman niya ang isang malalim na paghinga, ang unang tunay na hininga sa loob ng maraming taon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at payapang pakiramdam. Ang mansyon na dati ay kulungan ay muling magiging isang tahanan, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mga aninong pilit na bumubura sa kanyang pagkatao. Lumapit si Attorney Joaquin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Marisol. Walang salitang binitawan ng abogado, ngunit ang sulyap nito ay sapat na para sabihing tapos na ang laban. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Marisol, ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ng kanyang ama na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Tapos na, Papa, ang bulong ni Marisol sa hangin. Ang iyong pangalan ay malinis na, at ang katarungang ipinagkait sa iyo ay akin ang nakamit. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang maliit at inosenteng mukha na kailanman ay hindi nagkasala, ngunit ngayon ay mag-isa sa dilim. Isang huling obligasyon ang naramdaman ni Marisol na tumatawag sa kanya mula sa labas ng ballroom. Sapat na ba ang pagkakakulong ng mga salarin para tuluyang humilom ang aking mga sugat? O mayroon pang isang bahagi ng aking puso na kailangang buksan para sa isang kaluluwang naging biktima rin ng kanilang kasamaan? Ang bawat kislap ng brilyanteng ito ay tila isang nakalalasong paalala ng bawat pangakong binigkas mo sa harap ng altar. Mga pangakong ngayon ay kasing lamig na ng mga rehas na pumapagitan sa atin. Sa loob ng madilim at masikip na bisitahan ng kulungan, nakaupo si Marisol sa tapat ni Constantino. Ang amoy ng luma at basang semento ay nanunuot sa paligid, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa kanilang buhay. Si Constantino ay hindi na ang makapangyarihang negosyante na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid, at ang kanyang buhok ay magulo. Sa gitna ng mesa, dahan-dahang inilapag ni Marisol ang kanyang wedding ring. Ang tunog ng ginto na tumama sa matigas na ibabaw ng mesa ay tila isang huling hininga ng kanilang 10 taon na pagsasama. Marisol, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa ating kinabukasan. Ang pagsusumamo ni Constantino, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang kamay ni Marisol. Ngunit mabilis na iniwas ni Marisol ang kanyang mga kamay, isang pagkilos na nagpapakita na ang bawat ugnayan nila ay tuluyan na niyang pinutol. Hindi para sa atin ang ginawa mo, Constantino. Para lamang sa sarili mo. Ang mahinang sagot ni Marisol, ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 pighati. Pinatay mo ang aking ama, ninakaw mo ang aking dangal, at ang huling mantsa na iniwan mo ay ang batang itinapon niyo ni Isabela para lamang sa inyong ambisyon. Tumayo si Marisol, hindi na hinintay ang anumang sagot mula sa lalaking kailanman ay hindi siya tunay na minahal. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 10 taon ay dahan-dahang natutunaw. Pagkalabas ng kulungan, sumakay si Marisol sa sasakyan ni Attorney Joaquin. Ang biyahe patungo sa dulo ng probinsya ay tahimik.
Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa bintana ang maririnig. Narating nila ang isang luma, ngunit malinis na gusali, ang bahay ng pag-asa. Ang bawat hakbang ni Marisol sa loob ng Coney Vien ay tila paglalakad patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang amoy ng sabon at ang tunog ng mahihinang tawanan ng mga bata ay nagbigay ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Sa dulo ng isang maliit na kwarto, nakita niya ang isang batang lalaki. Marahil ay 4 na taong gulang pa lamang. Nakaupo ito sa sahig, mag-isang naglalaro ng isang lumang kahoy na kotse. Nang lumingon ang bata, naramdaman ni Marisol ang isang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ng bata ay kasing talim at kasing itim ng mga mata ni Constantino. Ngunit sa halip na kasamaan, ang nakikita ni Marisol ay isang dalisay na kalungkutan at pagnanais na may yumakap sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Marisol sa tabi ng bata. Hindi siya nagsalita. Tanging ang kanyang presensya lamang ang ibinigay niya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang daliri. Ang bawat maliit na kuko at ang init ng balat ng bata ay tila isang kuryenteng nagpagaling sa bawat sugat sa kaluluwa ni Marisol. Ikaw ba ang bago kong nanay? Ang mahinang tanong ng bata. Ang boses nito ay puno ng inosenteng pag-asa na kayang tunawin ang kahit anong tigas ng puso. Tumingin si Marisol sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang kanyang misyon sa buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Ang batang ito, na bunga ng isang pagkakamali at kataksilan, ay ngayon ay naging daan para sa kanyang sariling pagtubos. Paano ko magagawang talikuran ng isang inosenteng buhay na biktima rin ng inyong mga kasalanan? Kung ang iyong mga mata ay nagpapaalala sa akin ng sakit ng nakaraan, sapat ba ang aking pagmamahal para baguhin ang iyong kinabukasan? Ang bawat hihip ng hangin sa malawak na taniman ng tubo ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. Isang marahang haplos mula sa kalikasan na nagpaparamdam kay Marisol na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Nakatayo siya sa gitna ng pilapil, suot ang isang malambot na bestidang kulay asul, habang pinagmamasdan ang pag-alon ng mga dahon ng tubo sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Ang amoy ng basang lupa at ang tamis ng hangin ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpahilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa kanyang tabi, ang munting si Gabriel, ang batang dati ay itinapon sa dilim ng Coney Vien, ay masayang tumatakbo, bit-bit ang isang makulay na saranggola. Ang bawat halakhak ng bata ay tila mga kampanang naghahatid ng balita ng bagong simula. Nang lumingon ang bata at tinawag siya ng mama, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Consuelo, ang bawat pait ng lason ni Constantino, at ang bawat patak ng luhang ibinuhos niya sa dilim ay tila naging mga pataba. Sa lupang ngayon ay muling nagbibigay ng buhay. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Hindi pinatawad ni Marisol ang mga kasalanan nina Constantino at Isabela sa paraang kinalilimutan ng lahat. Sa halip, pinatawad niya ang sarili sa pananatiling biktima sa loob ng mahabang panahon. Ang katarungan ay nakamit na sa likod ng mga rehas ng kulungan, kung saan ang mga salarin ay unti-unting kinakain ng kanilang sariling pagsisisi. Ngunit para kay Marisol, ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtanggap sa isang inosenteng buhay na walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Ang bawat piraso ng lupang iniwan ng kanyang ama ay muling nagbubunga, hindi na para sa kasakiman, kundi para sa mga taong nagtatrabaho rito ng may dangal. Sa bawat pag-ikot ng mga gilingan ng asukal, nararamdaman ni Marisol ang presensya ni Don Mariano, tila bumubulong sa hangin na siya ay kampante na sa kinalalagyan ng kanyang anak. Ang Mariano legacy ay hindi na lamang tungkol sa yaman at titulo.
kundi tungkol sa katapatan, pagmamahal, at ang tapang na bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay rosas at lila sa buong langit, hinawakan ni Marisol ang kamay ni Gabriel. Ang maliit at mainit na kamay ng bata ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat luhang dumaloy sa kanyang mga mata noon ay naging kristal na ngayon ay nagniningning sa liwanag ng pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang pagkawasak ng kalaban, kundi ang kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat ng sakit. Ang kwento ni Marisol ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang pangako ng pag-aaruga at isang bagong kabanata na puno ng liwanag. Sa ilalim ng takip silim, ang bawat hakbang ni Marisol kasama ang batang si Gabriel ay hindi na pagtakas sa nakaraan, kundi isang marcha patungo sa isang maliwanag at mapayapang bukas. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ni Marisol. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko munang mag-alay ng isang tapat at malalim na pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mahalagang oras, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat emosyong inyong ipinadama habang kasama natin si Marisol sa kanyang mahirap na pakikipaglaban. Hindi naging madali ang isulat ang bawat kabanata ng kwentong ito. Sa totoo lang, may mga gabi na tila nadudurog din ang aking puso habang inilalarawan ang mga sandali ng labis na pighati ni Marisol. Lalo na noong mga panahong tila wala na siyang matatakbuhan at ang mundo ay unti-unting dumidilim para sa kanya. Ang bawat titik na aking isinulat ay may kalakip na panalangin na sana ay maramdaman ninyo ang kanyang katatagan. Ang kwentong ito ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng hindi matatawarang tibay ng loob na madalas nating makita sa ating mga tahanan at komunidad. Ang bawat sugat ni Marisol ay sumasalamin sa hirap na pinagdaraanan ng maraming kababaihan, ngunit ang kanyang pagbangon ay isang paalala na laging may liwanag sa dulo ng mahabang kalsada. Ang pag-asa ay parang isang maliit na binhi na kailangang dumaan sa lamig at dilim ng lupa bago ito tuluyang sumibol at maging isang matatag na puno. Sa pamamagitan ng pagpili sa pag-ibig at katarungan, napatunayan nating ang kadiliman ay pansamantala lamang at ang sikat ng araw ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban. Ngunit bago tayo tuluyang magkahiwalay, sa pagkakataong ito, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso upang ating pag-isipan. Sa kabila ng lahat ng sakit at kataksilang idinulot sa kanya, pinili pa rin ni Marisol na yakapin at palakihin ang anak ng taong sumira sa kanyang buhay. Ikaw ba? Sa iyong sariling karanasan, kaya mo rin bang magpatawad sa ganoong kalalim na antas? O naniniwala ka bang may mga pagkakamaling hindi na dapat pang bigyan ng puwang sa ating mga puso? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang mitya ng apoy sa inyong mga kaluluwa upang patuloy na maniwala sa kabutihan. Kung naging bahagi ang kwentong ito ng inyong araw, huwag niyo sanang kalimutang ibahagi ang inyong mga tapat na nararamdaman sa ating comment section. Ang inyong bawat salita, pag-like at pag-share sa ating video ay nagsisilbing lakas para sa amin upang patuloy na makalikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagbubuklod sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Ingat po kayong lahat at pagpalain tayo ng pong may kapal.